nangyari dyan ay ang Bocana Bridge is kaparte ng buong coastal road ng Davao City. So hindi siya yung coastal road hindi siya makakatawid ng Bangkerohan River kung wala yung Bocana Bridge. At that time na mayor ako, may budget ang coastal road pero unfunded ang bridge. And it was made known at the time to former President Duterte that the bridge is unfunded. At siya ay naghanap ng paraan para mabigyan ng pondo yung bridge. So noong nakahanap siya ng pondo ay sinimulan yung negotiations, sinimulan yung mga planning, lahat ng paperworks para doon sa bridge na yon ay sinimulan na. But ngayon, nandiyan na yung bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Davaoenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao, walang gastos ang Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. What is your reaction, VP, with the statement of President Bongbong Marcos saying that this is one of the 4 legacy projects under his administration so far? Basta sa akin na lang. Bilang Davaoenyo at bilang Mindanaon, nagpapasalamat ako kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ang totoo talaga niyan, alam niya at the time yung problema ko bilang mayor. Now, may coastal road, may budget ang coastal road, pero wala kaming budget para sa tulay. At and yes, as I said, yung source of fund, ang People's Republic of China, sila yung pinagpapasalamatan ko. Maraming salamat, Tatay Digong Rodrigo Duterte. Ikaw ay isang dakila para sa amin, ika'y bayani. Sa walang katapusan na pagmamahal sa ating bayan, ikaw ay aming makabagong hero. Sapagkat ipinagdatanggol mo ang mamamayang Pilipino. Pagpapahirap nila sa'yo, nakita halos ng buong mundo. Tatay Digong Rodrigo Duterte, salamat sa iyong kabutihan. Pilit ka mang inilayo sa bayan,
bansang Pilipinas. Napahina mo ang droga at talamak na korupsyon sa bansa. Siningil mo ang mga oligarko, tinanggal mga kurap na politiko, gumawa ng mga infrastructure, pinaayos ang agrikulture, tinaas ang sweldo ng kapulisan, pinalinis ang mga lansangan para sa kaligtasan ng mamamayan. Maraming salamat, Tatay Digong Rodrigo Duterte. Ikaw ay isang dakila para sa amin, ika'y bayani sa walang katapusan na pagmamahal sa ating bayan. Ikaw ay aming makabagong hero, sapagkat ipinagtatanggol mo ang mamamayang Pilipino. Merong pamilya na taga-norte, humingi ng tulong kay Rodrigo Duterte. May palibing ang kanilang ama sa libingan ng mga bayani. Dekada na ang dumaan, walang pumayag na pamahalaan. Ngunit dahil sa iyong kabutihan, ito ay iyong ipinaglaban. Nang may libing ang ama sa libingan ng mga bayani, ngunit ano ang kanilang iginante? Kinawawa ang mga Duterte. Sila pang dahilan, ginamit ang mga nasasakupan sa pagpapakidnap, pagpapahirap at paglalagay sa'yo sa kulungan. Mga walang utang na loob, ginamit lang ang mga Duterte. Sila pala ay mga hudas, mga taksil at walang budhi. Talamak na korupsyon at katiwalian, pagsimot sa pera ng bayan. Mga nakawan nitong pamahalaan, Duterte palagi pinagbibintangan. Kaya sa galit ng mamamayan, lumabas na sa mga lansangan upang magpahayag ng nararamdaman, kahit ginigipit at hinahadlangan. Ito'y hindi dapat pinipigilan ng ating pamahalaan, pagkat magbabadya lang ito ng himagsikan